whether, saan? Saan nagkaroon ng lamat? Doon sa mga appointments. Oh, di ba dapat kayong dalawa ang pumipili nun? He was standing by me. Kako okay ako, exit na ako. Kung sa tingin na mo na akong nakakakos ng gulo rito, wala ka ng tiwala. Sabi niya, no, pinaghirapan natin, tutuloy tayo. Pambihira ho talaga mga kababayan. Pagka nga naman pagtripan ka ng bangag at ng baluslos. Dito sa video na to mga kababayan, makikita nyo ho na talagang yung ginagawang paninira dito kay Vice President Sara Duterte, napaka-orchestrated. Pagkatapos ho nilang ilinabas yung survey na kung saan marami daw sa ating mga kababayan pabor na ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte na hindi naman nila ipinaliwanag doon sa survey. Ang mga tanong ganito ho mga kababayan. Kung sakali bang napatunayan na nagkasala si VP Sara, pabor ka bang ma-impeach siya? Kahit tayo naman ho dito mga kababayan, kung sakaling napatunayang nagkasala, wala ho tayong problema dyan. Masyado hong tricky yung mga question, kaya naluloko ho nila yung ating mga kababayan. Ang problema ho dito, majority ho pala ng ating mga kababayan ngayong mga panahon na to, hindi man lamang ho nila alam na merong impeachment laban dito kay Vice President Sara Duterte. I mean, merong pag-uusap na tanggalin itong si VP Sara. Dito rin ho sa video na to mga kababayan, okay na, walang problema. Si Tamba at si Marcos Jr. na lang ang pinagkakatiwalaan at mataas ang approval rating ngayong mga panahon na to. Walang problema. Okta Research ba naman ang naglabas? Naku, ang tatabaho ng mga bulsa ngayon ng mga taga-Okta Research ngayong mga panahon na to. At ang pinaka-latest, Abalos at Tulfo, magkakampi sa Senado. Naku, magkakampi. Magkakampi sa kabalbalan. Siguro yun. Ngayong election, magkakampi kayo. Kasi maggagamitan kayo. Oy, Abalos, magkano babayad mo dito kay Erich Sylvester? Magkano bayad mo dyan sa mama na yan para samahan ka? Kasi yan nung si Abalos, hindi pa ho nag-uumpisa ang kampanya, yung kanyang mga tarpaulin, nagkalat na. Yung problema ho dito, mapahanggang sa ngayon, di pa rin ho siya pumapasok sa survey. Yung mga kababayan ho kasi natin ngayong mga panahon na to, nakikita na ho nila, kumbaga naaamoy na nila. Pagkaya ang isang politiko, malayo pa lang, kumbaga nasisense na nila na manggagamit yung politiko na yan. Ayun na mga kababayan, pakinggan ho natin. Etong patalastas nitong si Erich Sylvester at nitong si Benhur Abalos. Game. Siya ang aming misyon. Ang katarungan ay Ako. makakamit. Kung sama-sama tayo sa Naku tama po. at tapat na pagkilos. Kakampi Naku. ng inape, Erwin Tulfo. Benhar Avalos, tama at tapat na pagkilos. Mambabakampi ng Tama at tapat na pagkilos daw. Depende ano bang pagkilos ang gagawin nyo. Para sa mga pangsariling interest nyo, malamang sa malamang magkakampi kayo. Pero para sa ikagiginhawa ng sambayan ng Pilipino, hindi ho kayo kasali dun sa usapin na yon. Kaya para dito kay Abalos at dito kay Erwin Tulfo, manahimik na lang ho kayo. Hindi na ho bebenta yung mga ganyang klase yung kapritsyo sa social media. Dito sa video na to, ito na ho matindi. At pangdiinan nating pangdiinan nating paksa dito sa video na to. Approval at trust rating nitong si VP Sara, daw ho, bumaba. Umabot daw sa pinakamababang posisyon mula nung pag-upo niya bilang Vice President ng ating bansa. Pakinggan mo natin itong mga kababayan. Okay. Nakapagtala ng pagbaba sa trust rating sina Pangulong Bongbong Marcos, Vice President Sara Duterte, Senate President Francis Escudero, House Speaker Martin Romualdez at Chief Justice Alexander Gesmundo. Batay sa survey ng Okta Research. Narito ang unang balita. Last year, Bumaba ang trust ratings ng 5 pinakamataas na opisyal ng bansa batay sa survey ng Okta Research. Pinakamalaki ang ibinaba ni Vice President Sara Duterte. Kailangan ho talagang i-emphasize yun. Pagkatapos ng kasi madami yung pabor sa impeachment base doon sa survey ni Tambaloslos. Ngayon naman, isusunod ho nila yung yung survey. Kakaumpisa pa lang ho ng taon, talagang tuloy-tuloy na ho ang pagpokpok dito kay VP Sara. Magkano na naman ho kaya ang pinakawalan nilang pera para dyan sa mga operation na yan? Yung demolition job na yan laban dito kay VP. Balita ho natin, yung unang buwelta ng paninira kay VP Sara, di umano. 25 million,
250 milyon ang pinakawalan ho nila para siraan itong si VP Sara. Ganun ho kalaking pera ang pinapakawalan nila para siraan lamang ho itong si Vice President Sara Duterte. Kaya yung mga naglalabasang balita ngayong mga panahon na to na itong si VP Sara naging ganito, pabor na ganyanin tanggalin si VP Sara, wag ho kayong maniwala. Baka yung mga nagsasalita tumanggap ng pera diyan sa diyan sa demolition job para dito kay Vice President Sara Duterte. Sa pinakahuling tugon ng masa survey, bumaba ang trust rating ni VP Duterte ng 10 puntos. Nagtala siya ng 49% trust rating noon. Gawin nyo ng 0. Huwag na kayong mahiya. Nahihiya pa kayo. Doon din naman tayo papunta eh. Inuunti-unti pa nitong Okta Research. Gawin nyo ng 0. Para para talagang solido na ang pasok, di ba? Para wala ng trust at approval rating itong si VP Sara, pero hindi nyo pa rin mababago ang katotohanan na mananalo siya ng pagka-presidente sa 2028 presidential election. Nobyembre mula sa 59% noong Setyembre. Bumaba rin ang performance rating ni Duterte sa 48% mula 52%. Sabi ng Okta, ito ang pinakamababa niya rating mula December 2023 at unang pagkakataon na bumaba sa majority threshold na 50% ang kanyang performance at trust ratings. 65% naman ang nagtitiwala kay Pangulong Bongbong Marcos nitong Nobyembre, mas mababa sa 69% noong Setyembre. Mula sa 66% na performance rating, bumaba sa 64% ng mga nasisiyahan sa pagganap sa tungkulin ng Pangulo nitong Nobyembre. Bumaba rin ang trust ratings nitong Nobyembre ni Senate President Francis Escudero sa 60. Kailangan pababaan ng konti para hindi halata. Pero ang pinakamalaking pagbaba dito kay Vice President Sara Duterte. Pero ang majority ng mga kapalpakan ngayon ng ating bansa, na nangyayari sa ating bansa, hindi naman ho kagagawan nitong si VP Sara. Kagagawan ho nitong si Tambaluslos at nitong si Marcos Jr. Walang humpay na ayuda. Tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Mantakin nyo yun, baka pati yun sinisisi nyo kay VP Baka pati yun sinisisi nyo dito kay Vice President Sara Duterte. Mahiya naman kayo dyan sa Okta Research. Sa bagay, lahat na nga lang ng pwedeng maisisi dito kay VP Sara, isisisi ho nitong mga walang yan to. 3%. House Speaker Martin Romualdez sa 58% at Chief Justice Alexander Gesmundo sa 10%. Hindi naman nagbago ang performance rating ni Escudero sa 65%, habang bumaba ang kina Romualdez sa 59% at Gesmundo sa 8%. Isinagawa ang survey nitong November. Grabe naman tong si Romualdez. Grabe naman ho itong si Romualdez. Noong September, siya, 62. Tapos September 62. November 59. Aba, pambihira, oo. Hindi talaga pagka Ang saya ng may-ari ng Okta Research. Alagang alagang tamba. Number 10 hanggang 16 sa 1,200 respondents na may margin of error na plus or minus 3%. Igan, mauna ka sa mga balita, Ayun na nga mga kababayan, lipat na ho tayo. Ito pandiinan to sigurado. Panigurado ho mga kababayan, matutuwa ho kayo dito sa ipapaksa natin sa bahagi ng video natin na to. Matindi ho ito. Panibagong pangdiinan na interview nitong si Attorney Vic Rodriguez dito sa True FM. Madami daw pinakawalan na naman itong si Attorney Vic dito sa video na to Pakinggan ho natin mga kababayan. Malupit daw ito. Gang! Fighting at magandang hapon sa lahat ng ating mga kababayan at sumusubaybay sa programa ni Binibining Cheryl Cosin. Thank you for inviting me. Thank you for making time. Kahit nga sabi ko, very hectic ang schedule. Gusto natin kasi dito nga po sa ating programa, kilalanin. Ang daming nasa listahan. Pero dapat doon sa madaming pagpipilian po natin, we pick the best. Na tingin natin ay talagang may kakayanan talagang po sa ating bansa, pagiging senador. Nagsimula Parang itong si Ma'am Cheryl, taga-suporta nitong si Atty. Vic Rodriguez. sa LGU, Attorney Vic, bago nagkaroon ng national positions. Bakit Senado? Alam mo naman na yan na naiintriga ka palagi. Ang sinasabi ng ilan, may hugot yan, may pinanggagalingan, kaya lang tumatakbong senador.
Totoo yun, Cheryl. Meron akong hugot, meron pinanggagalingan, at dapat lahat ng Pilipino ay may hugot. Sapagkat patuloy ang pambubudol at sinasalaula ang ating pambansang budget, ang pera ng mamamayang Pilipino. Kaya tinanggap ko ang hamon na pamunuan ang tunay at maisog na oposisyon. At tinanggap ko ang hamon upang pamunuan ng war on corruption. At ito ang dahilan kung bakit tayo ay kumakandidato bilang aplikante ninyo sa Senado, bilang senador, ay aking pinamumunuan ng war on corruption. Nais kong isabatas ang pagbabalik ng death penalty sa kasong plunder. At bago natin maibalik yung death penalty, nais ko munang amyendahan yung batas ng plunder, Cheryl, at ibaba natin yung threshold nito at going from 50 million pesos to 5 million pesos na Baba lamang. naman yan. O sige, Aba, mamaya. malaking pera yung 5 million, Cheryl. true. Yung 5 million, pangarap na yan ng maraming Pilipino na magkaroon at maipamana sa kanilang mga anak. Mamaya, hihimayin po natin yung isa. Sabi nyo nga, po, may hugot kayo. Hugot na ang sinasabi nila ay dahil nawala ka sa kasalukuyang administrasyon. Pero doon sa... Let me just correct that, ha? Ang hugot ko dahil tuloy-tuloy ang pangbubudol ng Marcos administration. Ang hugot ko dahil patuloy na linulustay yung kaba nating mga Pilipino, not for anything personal. Nothing personal. Yes. But with your family. Nung nagde-desisyon ka, saan ba pumasok? Kailan? Maliwanag pa ho sa sikat ng araw sa pambubudol. Tuloy-tuloy pa rin ho ang pambubudol ng Marcos administration. At dahil dyan, palakpakan ho natin ang ating kandidatong maisog, Atty. Vic Rodriguez. Ayos. Yan yung mga statement. Sana itong si Atty. Raul Lambino marinig din natin bumira ng ganyan, no. Itong si Senator Phillips, sigurado bibira yan. Talagang matapang ho yan. Itong si Pastor Apollo Quiboloy, naku. Ano pa bang aanoy natin dyan? Aasahan, matuwid na pamumuno, matuwid na pagsisilbi pagka naging Senado. Number 55 sa balota, Atty. Vic Rodriguez, huwag niyo kong kalimutan. Wala yung parang, consider mo tumakbo ng national post to consider that. Ano ang kwento behind that? Nagsimula siguro ito mga March or April. Nung unang nabanggit ni Pangulong Duterte na why don't you run for senator this coming next year election. Ang tugon ko kay Pangulong Duterte, kaya ako Mr. President, tutulong na lang ako. Mas komportable akong behind the scene. Mas komportable ako, bigyan mo lang ako ng isang sulok. Pag-isipin mo ko ng 24 hours a day, I'm all right. I'm going to give my all. I will help you. I will support you. Or whoever will be the task to lead yung tunay at maisog na oposisyon. At nag-progress yung aming usapan. And I only decided to run, to accept the challenge na pamunuan ng tunay at maisog na oposisyon no October 5. Nung 3 days before the filing and the last day of the filing. Kaya kung Ibig sabihin no, mga kababayan, itong si Atty. Vic, hindi ho siya bida-bida. Marami ho kasi ngayong mga panahon na to, bida-bida. Yung si Condante, di bida-bida, bida talaga Si Atty. Jimmy Bondoc, bida din ho yan, mga kababayan. Pandiinan din ho yan. Magaling ho yan. Magaling yan hindi ka na magiging abogado, di ba? Pagiging abogado ho, hindi basta-basta. Lalo na itong si Atty. JB. papansin ho ninyo, talagang wala tayong billboard. At Para doon sa mga mga kandidato na nakikita niyo ho diyan na hindi pa ho natin na-meet, hindi pa ho natin kilala yung mga yan. Wag niyo ho akong pasalamatan, ha? Wag ho kayo magpa-thank you sa akin. Magpasalamat ho kayo kay dating Pangulo Rodrigo. Wag ho kayo magpa-thank you sa akin, ha? Magpa-thank you ho kayo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nalagay ho yung mga pagmumukha niyo ho diyan sa gilid, hindi dahil gusto ko naman kasi gusto ni Tatay Digong Pero ang pinaka dapat pasalamatan itong si Tatay Digong. Maliban na lamang dun sa mga talagang na-meet na natin sa mga kandidato na yan. At talaga sinusuporta naman no natin. Pero ang pasalamatan ho talagang number 1 dyan, walang iba kung hindi ang si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Walang paano natin. hindi rin naman ako nagugulat yung kulang pa sa awareness because I only decided last October 5, kinausap ko rin ang aking may bahay, yung mga anak ko. Yun, I was gonna ask, ano yung kanilang reaction?
Yung asawa ko ay talagang ayaw nun sa limelight Ayaw nun sa politika. Pero nakita niya nung aming linunsad yung libro, yung Kingmaker the hard copy, sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas at sa ibang bansa, yung init nung tanggap nung ating mga kababayan. At the same time, lahat nagrereklamo na naaawa na sa nangyayari sa ating bansa at hindi na matanggap yung malawakang korupsyon. Nakikita, nararamdaman naman lahat yan. Kanya nga may malaking pagkilos ng isang araw sapagkat hindi na natin pwedeng palagpasin ito. But Attorney Vic, noong ikaw ay nag-resign, ang rason mo noon ay family time. Yes. Was it really family time? Absolutely. Aha. Unang-una yung oras sa pamilya. And then mali na nga yung direksyon ng administrasyong ito. At nakikita ko na yung mga hindi nagsakripisyo, yung interest nilang inuuna nila. Yung aking tinatawag na mga Johnny come lately. You've been quiet You've been quiet. We would talk and you said na dati kong boss yan. Respeto na lang natin. Yes. And you said nga, you were able to talk kahit papano naman, Yes, diba? yes. Nung, hindi ko alam kung tama, kung naalala na nagtungo ka pa sa kanilang bahay, nakapag-usap pa kayo. And that was around September 27, 28. Ito yung nag-resign na. Thereabouts, noong 2022. Yun yung huli. So naghiwalay kayo ng okay. Ayos naman, yung aming huling pag-uusap. Yung kumbaga, civil, maayos. Ayos. Parang alam ko na ho ang kahahantungan nitong na to. Hindi ko pa ho napanood to, hindi ko pa napanood. Kahahantungan nitong interview na to ni Attorney Vic. Was invited by him to see him a few days, 2 days or 3 days after he arrived from his first US visit sa UNGA. At yun nga, nag-request ng meeting. Wala namang problema, magkaibigan kami. And yes, that's true. Mga kababayan, ako ho ay subject of many requests na mag-interview, exit interview, ko naman tawag ng interview. Ako nagsabi kahit sa iyo, Sherin, tama yung sinabi mo. Ako, yan natin. Let's give him a chance to prove his worth at yung mga magagandang salita na nabitawan nung kampanya. Pero bakit ka nga talaga nag-resign maliban sa family time? May iba bang rason na ngayon ay handa ka nang sabihin? Because yung sinabi ko na ito, untenable na yung aking sitwasyon, yung aking position doon sa napakaraming issue sa loob ng Malacanang. Iba yung tinatahak ng direksyon nung mga Johnny come lately nga. Yung Johnny come lately, mga kababayan, ito yung hindi natin nakasama nung walang gustong sumama kay Bongbong Marcos nung siya ay hindi naging matagumpay noong 2016 at dumugtong na lamang nung nakakakita ng siguradong panalo. Ang masaklap kasi dito, nung mananalo na, eto na sila nag-uunahan at the very first opportunity na pwede silang makapagnakaw, nandyan na naman sila. Yung tinutulan ko yun. Even yung pagdating sa appointments, ang gusto nila, una sila Ako, tika muna. Unahin natin yung mga totoong tumulong at ang intensyon magbigay ng tunay na serbisyo. Hindi makapagnakaw or lalong mapanatili ang kanilang angkan o sarili sa poder. Yun ang aking linabanan. Alam mo ba na ikaw ang pipiliin o ikaw talaga, ipinangako ba ni Pangulong Bongbong Marcos na ikaw ang kanyang magiging executive secretary? Kasi ang executive secretary, we call them the little president. Yes. Diba? Ayan. Hindi. Hindi. Pero nung tinanggap mo, alam mo na talagang hindi magiging madali at marami talagang gagapa. Alam ko. In fact, nung in-offer yan, sabi ko, okay na ako I don't need this. Pero upon the insistence of then, hindi pa kami nanunumpa noon, President-elect, sabi niya, no, you have to help me run my office the way you've run the campaign. At malaking bagay yun, Sherin. Hindi ba nakakataba ng puso yun? Dahil hindi na yan ordinary tao, President-elect na yan At saka pinagkakatiwalang ka ng President-elect. Naku, Madam Cheryl. So lahat ng nangyayari, lahat ng hindi ka rin sang-ayon or may napupuna ka, ay napapag-usapan yung dalawa. Very open naman kami. At ano nangyari? maganda niyang tinatanggap yung aking opinion kahit kontra sa kanya. Maganda kong tinatanggap yung kanyang opinion kahit kontra sa akin. And we just pick the best idea na lumabas. Ganun ang, kaya maganda yung relasyon Kaya naman konting kulit yabang, but with all humility, kaya naman naging maganda ang patakbo ng kampanya noong 2022. Naging swabe. Where did it, saan nagkaroon ng lamat? Doon sa mga appointments.
Nako! Hindi ba dapat kayong dalawa ang pumipili, no? He was standing by me. Aha. And kaming dalawa nagsasara kung sino yung dapat ma-appoint at hindi dapat ma-appoint. Pero Along the way, yun nga, yung sinabi ko nga, bumigay yung aking principal dati. So kako, untenable na ito. Alam mo, ang executive secretary, magiging matagumpay lang. Isa lang kailangan mong kakampi dyan. Pangulo. Yung Pangulo. Yun lang ang kailangan mong kakampi. But even then, when I was the executive secretary, nabanggit ko na rin ito, I have offered to get out. Ako, okay ako, exit na ako. Kung sa tingin na mo na akong nakakakos ng gulo rito, wala ka ng tiwala. Sabi niya, no, pinaghirapan natin, tutuloy tayo. And he even asked me how come I have not submitted any of my documents sa Commission on Appointments. I told him I'm not going to go and sit down there. Kako walang tamang sagot dyan. Galing ka dyan, naging senador ka, naging kongresista ka, alam mo kalakaran dyan. Pag upo ko pa lang dyan, nakahubad na ako. Tatalupan pa ako. Ayaw ko. I'm not going to surrender my self-respect and dignity. I owe it to my family. I owe it to my children. I said no, I am going to exit, okay ako. Okay, mamaya babalikan ko yung Commission on Appointments. Kasi pag nanalo ka, kung magtapalarin ka, magiging bahagi ka niyan. Eventually, pwedeng maging bahagi ka po niyan, diba, ng committee na yan. So is this something na tingin mo ay kailangan baguhin or ayusin na makikita natin? Kasi minsan talagang yung mga tinatanong ay talagang sabi nyo nga, nahuhubaran din talaga na sometimes it has nothing to do with the position. Exactly. They go so personal na to the point na napapahiya na. Kasi pagka doon nangyayari yung horse trading, Cheryl, walang problemang itanungin mo yung nakasalang doon. Tama yung sinabi mo. I agree with you fully 101%. For as long as it is related to your position. Pero kung nandoon ka para lang hiyain ka, hindi ako papayag. Mamaya balikan po natin yan. So lesson learned. Ano yung mga aral, regrets kung meron man na nakuha mo sa nakaraang tungkulin mo? Aral, napakasarap magsilbi sa iyong kababayan. Lalo na kung tama yung direksyon na inyong tinatahak. Napakasarap. I think yan ang isa sa pinakamasarap na trabaho magkaroon sa buhay. On the negative side, huwag ka lang magtiwala doon sa lahat ng kaharap mo na nagbibigay sa iyo ng pinakamatamis ng ngiti. At yun din ang unang Yan ang nga ba sinasabi ko, yung pinakamatamis ng ngiti. sasaksak sa likod mo pagdating ng panahon. Sino yung madami sila tamis doon. ng ngiting nagbigay sa Madami sila doon. Alam mo, pagka kinakailangan ka pa, lahat ng pabor hihingin sa iyo. At kapag Buti na lang, di tayo masyadong humingiti. hindi na pabor sa interest nila, yan na. Dadambahin ka na. At marami dyan, lagi ko nga sinasabi, ang mga nangunguna dyan, yung feeling Pangulo na wala namang boto. Yun ang problema ho dito sa administrasyon na to. Sa totoo lang ha, kitang-kita ho natin yan mga kababayan. No, siguro yung si Kokak nung my dear Rodi, baka tawag niya Rodi. My dear Rodi, ipasok natin itong si diyan sa PCSO. Yan si yung laging nagpapanalo ng loto. Di ba? My dear Rodi, di ba? Gaganon-ganon siguro to si Kokak sa kanya. Tapos, makita niya lang tong si Atty. Vic, yung smile niya hanggang dito na no? Kaso yung mga kabalbalan niya, hindi inayunan nitong si Atty. Vic. Yan nangyari. Yung nais maging Pangulo, wala namang mandato. Para sa akin kasi noon, isa lang ang aking Pangulo. Yung binoto ng tao. At yun lang ang susundin ko, being the executive secretary. Hindi ka pwedeng maraming amor yan. Ang amo mo lang, ang puprotektahan mo lang, ang tutupdin mo lang, ay yung Pangulong binoto ng tao. Hindi yung mga feeling Pangulo. Madami ba silang Madami. Pangulo? Madaming feeling Pangulo dyan. Wala namang mandato. Pero naramdaman mo na yan kung sino-sino sila during the campaign period pa lang. Nung campaign period, medyo tame pa Pero meron ng mga nangunguna. Meron na yung mga, kumbaga sa kabayo, bumabandera. Na ito yung mga magiging cause of friction pagdating ng panalo. Ma-identify mo naman And as expected,
Expected. Hindi rin naman ako nagulat kung sino-sino sila. Hindi ako nagulat. At handa ka naman. Mukhang, ang tibay mo eh. Tibay mo. Alam mo, Cheryl, pag wala kang inagrabyado, talagang matibay ka. Pag wala kang inonse, talagang kaya mong humarap kahit kanino. Puntahan natin ang iyong Correct. Yun ang malupit doon. Pagka wala kang inonse, talagang kaya mong humarap kahit na kanino. Yan si Atty. Vic, kita naman ho natin. Ano ho siya talagang lumabas siya dyan sa Malacanang, taas noo ho siya. Noong binatikos niya na, nag-umpisa na ho siya nagsalita sa mga kabalbalan ng administrasyon na to. Alam ho niya na wala silang maibabalik sa kanya. Kung meron lang kung kalokohan na ginawa dyan, yung mama na yan, noong nandun siya sa Malacanang, sa tingin ho natin, hindi siya umabot dyan sa punto na nakapag-file siya ng kandidatura ng pagkasenador. Matagal na huyang trinabaho ng mga walang ya dyan sa Malacanang. Matagal na huyang kinasuhan. Malamang kung kaya nilang ipakulong, napakulong na ho nila yan. Kung meron ho siyang ginawang pagnanakaw, korupsyon o kung ano pa man, panigurado ho mga kababayan, walang mukhang mahiharap yang si Atty. Vic sa atin. No? Base sa hindi naman natin siyang kilalang kilala, kumbaga yung malalim yung pagkakakilanlan natin sa kanya. Kumbaga nandun lang tayo sa surface level. Pero base sa ating mga nakitang pagtatrabaho niya, base sa ating nakita doon sa kung paano siya makitungo sa mga kasama niya at paano siya pakitunguhan ng kanyang mga kasama. Masasabi ko ho na matuwid yang si Atty. Vic Rodriguez. At pag talaga nasa katwiran, tatayuan ho ng mama na yan. Hindi ho natin siya personal na kilala. Ang alam lang ho natin, naging kasama siya nitong si Marcos Jr. nung nagdaang eleksyon, naging executive secretary siya, kalaunan noong umalis sa gabinete, isa ho siya sa mga, kumbaga, maiisog, ika nga, di ba? Isa ho sa mukha ng hakbang ng maisog. Isa ho sa, kumbaga, ngayong mga panahon na to, matuturing natin na sila ho yung mga nagsasalita, nagpapahayag ng kamalian nitong administrasyon na to. Lakas loob na nagpapahayag ng mga kalukuhan na nangyayari ngayon sa ating bansa. Yan ho ang akmang ng maisog. Kaya sigurado ho tayo kung sakaling malagay sa Senado yung number 55 na yan, palakpakan ho tayo. yung mga plataforma. Pero kahit nagaano kagaling tong si Atty. Vic, ngayon pa lang sinasabi ko na ho sa inyo mga kababayan, kahit nagaano kagaling yan si Congressman Rodante Marcoleta, yang si Atty. Jimmy Bondoc. Sinasabi ko sa inyo dito mga kababayan, yung pagdadaanan ho nating laban dito, hindi ho ganun kadali. Kung hindi pa ho siya kilala ng inyong mga kaibigan, hindi pa kilala yang si Atty. JV Hinlo, ipakilala nyo na ho. Kahit na 10 kaibigan nyo, ipakilala nyo tong si Senator Bato de la Rosa, kumbinsihin nyo. Kung kayo kumbinsido na, magkumbinsi pa kayo ng 10. At yung mga nakumbinsi nyo 10, sabihin nyo sa kanila, magkumbinsi sila ng 10. Yung parang networking, sino yung mga magagaling sa networking dyan? Yung, di ba, ganun ho yun. Ito si Pastor Apollo Kibuloy. Kung kayo ho, talagang nakita nyo ho kung paano magtrabaho yung si Pastor Kibuloy sa KOJC. Naku, pakilala nyo ho siya sa 10 mga kaibigan, kamag-anak nyo. No? Lalo na sa mga dabawen nyo, yan si Mayor Duterte. Ni Vic, ang sabi mo nga, tatakbo ka kasi hindi mo na kayang sikmurain yung umano'y korupsyon sa pamahalaan. Anong klaseng korupsyon? Ano yung nakita mong korupsyon? Simulan natin sa budget. Yung unprogram appropriation. Ngayon 2025, pinirmahan yung unconstitutional budget for 2025. Siniro ang PhilHealth. And then linagak yan lahat doon sa unprogram appropriation at pork barrel at ayuda na pinangungunahan ng mga mambabatas. That is corruption, Cheryl. At hindi naman kinakailangan sa pagmumudmud ng tunay na ayuda. Iba yung ayuda na pinamumudmud ng mga mambabatas. Iba yung 4-piece. Dapat kailangan alam din ho natin ito. Dalawang klase po yan, yung conditional cash transfer, yung merong conditionalities, kagaya ng kinakailangan panatilihin mo sa eskwela yung mga anak, yung mga nanay dapat nagkakaroon ng periodic check, yung mga bata dapat pinapabakunahan. Yung ayuda na pinangungunahan ng mga mambabatas, unconditional cash transfer yan. Walang buting idinudulot yan. At pag pinamimigay,
kinakailangan nandun yung mambabatas. Ito yung Kinakailangan AX. nandun yung kanilang mga tarpaulin posters. That is corruption. Kahit anong pang paliwanag yan. Corruption yan. AX, AKAP, at Tupad. pinangaraw yung tupad. Sabi ni Mayor Benji Magala, yung 777. 7 million, 7 million, 7 million per congressman or congresswoman nasasama sa kanilang pinuno kung saan man siyang pupunta para magmudmud ng AX at ayuda at AKAP. At pinaalalahanan po yan ha mga kapatid dahil napapag-usapan na namin ni Attorney Vic ng COMELEC. Ano po? Although kasi ang hirap ngayon, hindi pa talaga campaign period. Ano po? So pwede pa. Pero ang aming pong paalala, yan po nakukuha yung tulong na ayuda mula po sa AX or AKAP man or TUPAD, yan po ay pera natin. Tama. Ha, pera po yan ng taong bayan. Hindi po yan pera ng nakaharap o humaharap sa inyong politiko. Maaring sila po ay naging means kasi nga sila yung nasa posisyon. Ano po? Sabi nga ni Attorney Laudianco ng COMELEC ay maaaring may recommendation mula dito sa mga nakaposisyon. But then again, this is just a recommendation. The reason why dapat na makatanggap kayo niyan ay because you are qualified at hindi ka dapat malakas. Kung malakas ka lang, hindi na po matino yung hinihinga. Maliban sa hindi ka matino dahil malakas ka, nanghihingi ka na alam mong you're not qualified, pati yung nakaposisyon dyan, hindi po yan matino. Again, yan po ay pera ng taong bayan. Hindi po yan pera ng kahit sino mang politiko, kahit ni Pangulo, hindi po niya yan pera. Yan po ay ating mga buwis. Taxes po natin yan. We just want Parang ang ganda-ganda naman itong nag-ano kay Atty. Vic, itong nag-interview. Parang nagiging crush ko na siya. Gusto ko, I like your style, madam. I like your style. Kung lahat ng mga news anchor kagaya nyo, naku, I like you, madam. Pwede. Merong kumbaga, oo, mainstream media siya. Pero yung sentido común niya, ginagamit niya. Di kagaya ng mga ibang nasa mainstream media, sarado na hong mga to clarify that also. Kasi akala nila, ang bait-bait ni ganito. Ay, totoo thank you yun. po kay ganito. Ay, Hindi sila dapat tumanaw ng utang na loob. Ako, Hindi utang na dapat. loob ko po ito habang buhay. Hindi po, mga kapatid, deserve nyo yan. Sa inyo po talaga dapat yan. Sa atin po yan. Pera po natin yan na dapat na pinangangalagaan. So, yun po yung sinasabi nyo. The other corruption, any other issues na nakikita nyo po? Tingnan din natin yung kinuhang 60 billion pesos ng PhilHealth at yung 25 billion pesos ng DBP at 50 billion ng Land Bank. At ito'y nagbunsod ng isang pahayag mula sa International Monetary Fund na sinasabihan ng IMF ang DBP at Land Bank, you have to find a way to restore your capital bago kayo magka-problema. Kasi nga, linagay yung 25 billion ng DBP at 50 billion ng Land Bank doon sa non-performing Maharlika Investment Fund na hindi naman dapat. So, look at the money na nawawala po. 75 billion in total, 60 billion dito sa PhilHealth and hindi napapag-usapan pero mahalaga yung 107 or 117 billion pesos ng PDIC o ng Philippine Deposit Insurance Corporation. Kinuha din yan, Cheryl. At yan ikinuha upang pondohan yung unprogrammed appropriation. I'll take this opportunity sapagkat it is my duty to explain to you, to the Filipino people, sa simpleng pananalita kung ano yung unprogrammed appropriation. Parang home budgeting lamang po yan, mga kababayan. Yung unprogrammed appropriation, ito po yung wish list, yung pangarap, yung luho, yung kapritsyo, na hindi priority. Pag may sobrang pera lang si tatay at nanay, baka pagbigyan ka. Kunwari. Pero hindi yan priority. Ayan, kunwari, 'di ba? Ayan, yung mga pagkain natin, yung monthly bills, ayan, yan yung talagang prioridad niyo po. Correct, oo. Tapos may on the side ka, ay, Ganyan. bibili akong basketball, Bagong iPhone. bagong cellphone, oo, ganyan. Yun yung Yun, program hindi kinakailangan. na hindi kailangan. Gusto mo, pero hindi kinakailangan. Na kahit hindi ka magkaroon, hindi magbabago ang iyong buhay at hindi kayo magiging malungkot. Yan ang ibig sabihin ng program appropriation in relation to home budgeting. Oho. Sa ating pagbabalik, pag-usapan po natin, kanina nabanggit nyo na yung plunder from 50 million down to 5M, kung kayo po ipapalarin. Yung plunder alone, napakabigat ng
ng parusa po dyan. Ano, mas balikan po natin, mas detalyihin natin yung iba pang advokasya o gustong isulong po ni Attorney Vic Rodriguez kung sakali man po siya ay palarin sa Senado. O break muna po tayo saglit. Kung may gusto po kayong itanong sa kanya, maaari nyo pong i-post yan sa ating live stream or pwede po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines. Mas kilalanin pa natin ang ating aplikante. Maya-maya lamang. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik ang programang Sagot Kita, Aplikante Serye. Ayun, magaling tong si Ma'am Cheryl Cosim. Gusto ko ho yung kanyang mga delivery, yung batuhan nilang dalawa nitong si Atty. Vic Rodriguez. Pero maliwanag pa ho sa sikat ng araw, isa ho sa mga dahilan sa pag-alis nitong si Atty. Vic dyan sa Malacanang, yung mga epal na palaka, yung mga epal na pumapapel dyan sa mga appointment, di ba? So always, maraming salamat ho sa pagsuporto sa PH Update. Pakagawan ho natin ng part 2 itong mga palitan nitong si Ma'am Cheryl Cosim at nitong si Atty. Vic Rodriguez dito sa video nito. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal lahat ng Pilipinas. Maraming salamat ho sa pagsuporto sa PH Update.